Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news po ang pag-usapan natin ngayon para sa mga Duterte diehard supporters. Sigurado, masaya ngayon si Tatay Digong, si VP Sara. At sa kabilang dako naman, yung mga powers that be sa Malacanang, wala, nakakabado na. Tulo na ang luha. So, bakit? Ito po, yung initial result sa katatapos lang na election sa US. Lamang na lamang po ang best friend ni Tatay Digong, si Donald Trump. Ito, salamat kay Chris Torres. Salamat Chris, pinapadala niya ako ng update. Sa latest, as of 9 a.m. sa kanila doon, ang nakuha ng electoral college votes ni President Trump is 210. As compared to Harris, it's only 112. Okay, ipaliwanag ko mamaya yung electoral college votes. Hindi po yung popular vote, hindi yon ang pinaka-main nga basihan. Example, kailan ba yung nanalo si, that is 2016. Naglaban si Trump at saka si Hillary Clinton. Sa popular votes, lamang si Hillary Clinton sa total popular votes cast, mga lamang siya ng 2.5 million more or less. Kaya lang, doon sa Electoral College, nanalo si President Trump, nakakuha siya ng I think 310 electoral votes. Ang isang kandidatong presidente, makakuha lang siya ng 270 na electoral votes, panalo na siya. Etong si Trump, as of now, 210 na. Okay, so ano ba yung electoral college? Magandang paliwanag nito si Ed Lingaw. Ang galing nitong si Ed Lingaw. Pakinggan natin yung paliwanag niya. Then mamaya dagdagan ko na lang. Bawat state kasi, yung 50 states ng United States of America, meron ng designated na yan. Narinig ang konsepto ng electoral college sa US elections, gaya po nga ng sabi ni Mian Los Baños. Bagamat pareho tayong demokrasya kung saan may karapatang bumoto ang isang mamamayan, magkaiba po tayo ng sistema. Medyo mas komplikado ang sistema sa US dahil parang mas binibigyang halaga ang kapangyarihan at ang boses ng mga estado o yung mga states. Kuha mo na pangalan pa lang United States. Isa po itong bansa kung saan nagkasundo lamang ang ilang estado na magbuklod-buklod at magkaisa. Sa ngayon po, meron silang 50 states. Sa kabila nito, madalas ay mas malakas pa nga ang boses at kapangyarihan ng mga individual states kaysa sa federal government sa Washington, D.C. Kaya po sa kanilang eleksyon, meron silang tinatawag na Electoral College. Ngayon, sa Pilipinas, popular vote po ang gamit natin. Kung susumahin mo ang lahat ng boto ng isa't isang mga probinsya, higit 80 po yan, ang presidential candidate na may pinakamaraming boto, siya po ang panalo sa atin. Halimbawa, kung 5 million votes ang isa at 6 million votes naman ang pangalawa, yung may 6 million votes, syempre, siya po ang uupo sa Malacanang. Mas komplikado po sa US. Doon kasi, ang kailangan mo may panalo ay ang electoral votes ng Electoral College na manggagaling po doon sa 50 states. Meron pong 538 electoral votes all in all. Naka-distribute po yan sa 50 states. Depende sa laki ng kanilang mga populasyon. Yan po, kita nyo sa mapang ito, ang distribusyon ng electoral votes sa bawat estado. For example, ang California po, merong 39 million population. Siya po ang pinakamalaki in terms of population. Kaya siya may pinakamaraming electoral votes na 54. Ang state ng Alaska, saan si Alaska? Ginata, dapat nandun yun. Ang Alaska, meron pong 700,000 na populasyon. Ang may pinakakaunting electoral votes, nasa 3 lamang. Well, di lang siya. Meron pang 3 gano'n, 3 lamang ang kanilang electoral votes. Ngayon, kung sino makakuha ng mayorya ng electoral votes, pag binilang po lahat yan, or 270 electoral votes, siya po ang panalong Pangulo. Ang tanong ngayon, so paano mo nalaman kung kanino mapupunta ang electoral votes ng, for example, California
or Alaska, kanino mapupunta yung 54? O yung 3 ng Alaska, diyan po papasok ang US voter sa bawat estado. As a general rule, ang kandidato makakuha ng popular vote sa isang estado, sa kanya po mapupunta ang lahat ng electoral votes ng estadong yon. Kumbaga, winner take all. So, kung manalo po si Kamala Harris sa popular vote ng California, for example, nakuha niya yung majority ng vote sa California, sa kanya mapupunta ang lahat ng 54 electoral votes ng California. Ito pa po, komplikasyon. Noong 2016 elections, labang po si Hillary Clinton kay Donald Trump ng 2.9 million votes. Pero hindi siya nanalo. Ang nanalo po si Trump dahil sa huli, ang nakuha po ni Trump ay 304 electoral votes. Bakit po ganon? Dahil nga, winner takes all pagdating sa electoral votes ng isang estado. Halimbawa, sabihin natin, nanalo po si Hillary Clinton sa California popular vote. Wala po kasing pinagkakaiba kahit mag-landslide win siya o lumamang lamang siya ng isang boto. Sa huli, ang kanya makukuha ang electoral votes mula sa California ay 54 pa rin. Kahit ilang milyon ang kanyang electoral margin doon sa estadong yun. Ang tanong na marami, bakit ganun ang bilangan? Balikan po natin ang concept ng US. Mga nagbuklod-buklod lamang ito ng mga estado. Importante po sa kanila na may boses pa rin kahit ang mga estado na maliit lamang ang populasyon. Gaya nga po ng Alaska o Wyoming or North Dakota, 33 electoral votes. Kung hindi mabigyan ng malakas na boses ang mga maliliit na estado, wala po silang dahilan para magpatuloy sa Estados Unidos. Kaya't ganyan po ang patakaran ng US elections. Bagamat naririnig pa rin ang boses ng botante, indirect na lang po ito. Ang mga estado, pamamagitan ng kanilang electoral college, ang siyang boboto para sa pagkapangulo. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Yan, ang gandang paliwanag. Ngayon ko lang naintindihan yung electoral votes o electoral college. Depende sa laki ng population. Ang pinakamalaking population is California. Kaya sila din ang may pinakamalaking electoral votes, 54. So, ngayong eleksyon na ito, most likely mananalo dyan si Kamala Harris dahil taga dyan siya eh. Ang California, traditionally Democratic state. Mabibilang lang, ang malala ko lang na nanalong Republican sa California si Ronald Reagan. Yun lang malala ko, Republican siya. All others, Democratic ang nananalo sa California. So malaki yan, 54. So itong initial result na ilan yon, 210 na si 210 na si 210 na si Donald Trump. Karamihan dito yung central states. Hindi pa nakasali ang California. But anyway, may mga tinatawag na swing states. Sa bawat election, meron ng state na predicted na yung outcome. Alam na nila ng state na yon, example California, Democratic, mananalo siya. So, counted na yan na Democratic papunta na ka. Meron ding mga state na very sure, predicted na Republican yan. Merong mga states na hindi mo alam kung anong resulta pabago-bago bawat eleksyon. Yan ang tinatawag na swing states. Kaya yung kampanya ng itong dalawang kandidatong presidente, doon sila nag-focus sa mga swing states. Pennsylvania, kalimutan ka na yung ibang mga swing states. Kaya kung ano ang resulta sa swing states, ayun. Maraming swing states na nung 2020, natalo si Trump. Ngayon, kung saan siya natalo noon, panalo siya ngayon. Kaya ito, medyo malayo ang lamang. Hopefully, tuloy-tuloy na ganyan ang trend at ulitin ko, ang best friend, Tatay Digong, sabi niya, I will campaign for Donald Trump. O ngayon, pag nanalo si Donald Trump, tutuloy pa nila ang panggigipit sa mga Duterte? Manda sila. Kaya meron ng mga
kabado dyan, yung mga Quadcom, yung mga panggigipit sa mga Duterte, let's just wait and see hanggang bukas siguro. Finally, malalaman natin ang sinong mananalo. Siyempre, kung kaibigan, pwedeng magtawagan. Mayroong personal relationship si Pangulong Duterte at Pangulong Donald Trump. Pangulong Marcos, wala masyado. So, kabado na sila. Samantalang yung isang grupo, PRRD, BP Sara, masayang masaya. At tayo rin mga DDS, masaya. So sana manalo si Donald Trump.